Green FM, ang radyo ng lahat. para sa lahat. Angli Cavite. Explore Cavite's culture, people, visit centuries-old churches, experience Filipino fiestas and local delicacies. Mag-e-enjoy ka! Lahat tayo ay may kwento. Kwento ng pangarap, pagsubok, tagumpay, at mga aral sa araw-araw na buhay. Sa Dear John, bida ang mga istoryang sumasalamin sa buhay at mga karanasan ng mga Lasalliano. Bibigyan ng boses ang mga kwento mo. You love me more than anyone. Pero you only see me as a friend. Nagsiselos ako kay Jean kasi siya na yung lagi mong kasama at kausap. Tumutok na sa 95.9 Green FM at pakinggan ang aming mga kwento tuwing Martes at Huwebes alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Dear John. Lahat tayo ay may kwento. Kwento ng pangarap, pagsubok, tagumpay, at mga aral sa araw-araw na buhay. Sa Dear John, bida ang mga istoryang sumasalamin sa buhay at mga karanasan ng mga Lasalliano. Bibigyan ng boses ang mga kwento mo. You love me more than anyone. Pero you only see me as a friend. Nagsiselos ako kay Jean kasi siya na yung lagi mong kasama at kausap. Tumutok na sa 95.9 Green FM at pakinggan ang aming mga kwento tuwing Martes at Huwebes alas 2 ng hapon. Dito lamang sa Dear John. You are now listening to 95.9 Green FM. Radyo ng lahat. Para sa lahat. Ang oras natin ngayon, 12:60 ng tanghali. Ngayon ay October 3, taong 2025, naghahatid sa inyo ng dekalidad at napapanahong mga balita sa loob at labas ng universidad. Ako si Gwyneth Aristo. At ako naman si Juliana Olivar, makakasama ninyo upang pag-usapan at alamin ang mga isyong ating tututukan dito lang sa Tutok Lasalliano. Good afternoon! Ito ang pinakaunang airing ng Tutok this semester. At first time ata na mag-live. Kasi, Yes. I think na-announce sa Green FM Facebook page na for the past few days, hindi tayo nakakapag-live dahil may problem sa firewall. Pero good thing, naayos na siya, live na tayong ume-ere. Today ba ang start din ng magla-live? Ngayon lang Tama ba nag-start ako? yung live? Director na nasa likod. Tutok? Kami talaga yung premiere. Wow. Pioneer Tutok talaga. show. Oo. So, sige, bago tayo pumunta doon sa actual na balita, anong nafe-feel mo na bumalik tayo sa ere? Mixed emotions actually. Masaya ako kasi we're back on air after weeks. 1 week or ng hindi natuloy dahil sa bagyo, ganyan. Actually. And at the same time, kinakabahan din kasi parang ngayon na lang ulit ako mag-host. Ako din! Parang the past few months, days, weeks, ang ginagawa po ng news department recently, kadalasan photo coverages, sulat tayo ng balita online. So medyo hindi namin nagagawa tong actual sa studio dahil nga sa iba-ibang mga problema. Pero ngayong we're back. Now that we're back, ganon. Yun, oo. Pero, ayun, mukhang marami tayong ibabalita ngayon. So, Juliana, take it away. Okay, dumako na tayo sa ulo ng mga tinututukang balita. Bilang ng nasawi sa lindol sa Cebu, tinatayang 72 na. Pasig Regional Trial Court hinatulang guilty si Janet Napoles sa 13 na kaso ng money laundering. DPWH nakatanggap ng 8 lokal at isang dayuhang nag-aalok para sa Phase 1 ng Bataan Cavite Bridge. Pangulo ng South Korea humingi ng paumanhin sa publiko dahil sa mahinang pamamahala ng programang foreign adoption. Pag-asa nag-anunsyo ng weather advisory.
DLSUD nakiisa sa paggunita ng Mental Health Awareness Month, minungkahing pagsuotin ng mga estudyante ng green shirts. DLSUD alumni kabilang sa top 10 passers ng psychometrician licensure exam. DLSUD naghanda ng mga bokasyonal na aktibidad bilang pagkilala sa bagong presidente. DLSUD Office of Student Services tinanggi ang aligasyon na nire-repress umano nila ang USG. CICS inilunsad ang Specify Find Your Specialization para sa mga freshmen at sophomores. At ngayon, dumako na tayo sa ating unang balita. 72 na ang naitalang namatay sa lindol sa Cebu nitong Martes. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, nahila ang katawan ng 3 biktima sa isang gumuhong hotel sa Bugos City nitong Miyerkules ng gabi. Dagdag ng ahensya, 294 na ang nasaktan at tinatayang 20,000 na ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Umapela kahapon si Cebu Provincial Governor Pamela Baricuatro na matulungan ang probinsya nila na mabigyan ng sapat na inuming tubig, pagkain, mga damit at pansamantalang matitirahan, pati na rin ng mga volunteers para ipamigay ang mga matatanggap nilang tulong. Nakatuto! Nitong October 1, hinatulan ng guilty ng Pasig City Regional Trial Court Branch 158 si Janet Lim Napoles sa 13 na kaso ng money laundering kaugnay ng pork barrel scam. Ipinataw ng korte ang multang 94.15 million pesos at posibleng hatol na aabot ng mahigit sa 154 na taon na maaari pang iapela. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, malinaw na ginamit ni Napoles ang mga kumpanya at peking non-government organizations o NGO upang pagtakpan ng pondong galing sa Priority Development Assistance Fund ng ilang mangbabatas. Ito na ang ikalawang conviction na naisecure ng AMLC laban kay Napoles kaugnay ng pork barrel scam kasunod ng desisyon ng RTC Branch 24 Manila noong 2024. Si Napoles ang itinuturing na utak ng pork barrel scam na lumutang sa publiko noong 2013 at una na rin siyang hinatulan ng reclusion perpetua sa kasong plunder noong 2018. Giit ng AMLC at Department of Justice o DOJ, ang desisyong ito ay isang malaking tagumpay laban sa korupsyon at patunay na hindi ligtas sa batas ang mga sangkot sa pandarambong sa kaban ng bayan. Ang 7.25 billion contract package 1 para sa Bataan-Cavite Interlink Bridge Project ay nakatanggap ng bidding mula sa 8 lokal at isang banyagang construction firms. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, gaganapin sa Martes ang bidding kung saan ay ila-livestream nila ito sa social media bilang pagsunod sa direktiba ng Pangulo upang tiyakin ang transparency, public address at accountability sa proseso ng bidding sa mga proyekto ng DPWH. Inanunsyo kamakailan ng nasabing departamento na kanilang ila-livestream ang bidding at procurement activities mula sa kanilang central, regional at district engineering offices nito para tiyakin ang transparency nito. Kamakailan lamang sa isang Facebook post ay humingi ng taos-pusong paumanhin si President Lee Jae-myung sa mga mamamayan ng South Korea na kabilang sa programang foreign adoption abroad. Humingi rin siya ng tawad sa mga pamilyang umampon at pati na rin sa kanilang mga tunay na magulang. Ito ay kalakip ng paglabas ng resulta mula sa Truth and Reconciliation Commission na kung saan ay natuklasan na mayroong pang-aabuso sa karapatang pantao na nilabag ang mga namamahala sa programang ito. Mula sa pagsusuri ay natuklasan na karamihan sa mga dokumento na nakaulat sa adoption papers ng mga batang napaampon mula sa programang ito ay peke at hindi makatotohanan. Aniya, nabigo ang pamahalaan na gampanan ng kanilang tungkulin pagdating sa mga kasong ito. Dagdag pa ni Lee ay lubos siyang naawa sa tuwing iniisip niya ang hirap na dinanas ng mga batang pinaampon mula sa programang ito sa tuwing sila ay pinadadala abroad upang ipaampon.
Sa ngayon ay nakipag-ugnayan siya sa mga opisyales na gumawa ng mas matibay na sistema kung saan masisigurado na ligtas at maayos ang kalagayan ng mga kabataang ipapaampon sa ilalim ng foreign adoption na programang ito. Noong ikadalawa ng Oktubre taong 2025, alas 8 ng gabi, nagpahayag ng weather advisory ang Pag-asa. At ayon sa kanila, darating sa mainland Luzon ang Tropical Cyclone Paulo ngayong tanghali. Asahang magkakaroon ng moderate to heavy rainfall sa northern Luzon at ilang parte ng Calabarzon. Apektado naman ng heavy to intense rainfall ang NCR at northern Cavite. Ito ay maaaring magdulot ng flash flood at landslide lalo na sa mga hazard-prone areas. At iyan ang mga balitang aming inabangan sa labas ng universidad. Ang daming nangyari. This past week, sobrang daming nangyari. Kung mapapanood nyo sa balita, sunod-sunod yung bagyo, Yes. tapos meron din Yung lindol sa yung Cebu. lindol. Oo. Actually, ang lala nung lindol sa Cebu, umabot to ng 6.9 magnitude. Yes. Yung pinaka malala talagang magnitude level doon. Tapos talagang hanggang ngayon, ang alam ko, nagpapatuloy pa rin yung rescue operations doon eh. Tsaka delikado rin kasi sunod-sunod din yung mga aftershock. Yes, so I think actually kaninang kagabi pa lang ata, tuloy-tuloy pa rin yung Yes. balita ng aftershocks doon. So talagang we hope na okay yung mga tao doon. Alam namin na marami din mga nasawi mula doon sa insidente sa Cebu. So sana lalo na yung mga Lasalliano na may pamilya or galing Yes. Cebu, sana okay po ang lahat. At mag-ingat po tayo, lalo na kahit tayong mga malalayo from Cebu, alam ko inaabangan din natin kasi yung the big Yes. one, 'di ba? Yung mga lalo na pag nasa fault line ka, malapit yun dito sa Cavite. So medyo nakakaba. Nakakakaba. Oo. Kaya mabuti na palagi tayong manood ng balita. Yes. Tutukan natin yung balita para alam natin kung anong nangyayari sa Tama. sa paligid natin. At, At hindi lang oo. yung lindola, pati yung mga bagyo. Yes. Kasi kahit hindi tayo manood ng balita, nakikita natin na, uy, ang lakas ng ulan. dito ganyan. pa lang, actually, kanina pa lang, ang lakas na ng ulan. Yes. On the way to school, ang Hirap lakas ang ng mga ulan. commuter na Oo. katulad ko. ako din. Parang nililipad yung Oo. yung payong ko habang papasok ako ng school kanina. Tama. Kaya lagi po kayong mag-iingat. Magdala At ng payong ng today. payong. Oo. Yan. Oo. Lalo na yung mga papasok pa lang, may afternoon classes. Magdala tayo ng payong, ha? Medyo maulan. Tama. Alam ko, nasa yellow rainfall warning na. Yes. Yung last check ko, yellow rainfall warning na tayo sa Pag-asa. So, ayun. Ingat-ingat, guys. Ingat-ingat. Oo. Pero maiba naman tayo. Dito naman tayo sa bidding. Oo. It's good na na-expose na, hindi na, or na ipapakita na sa mga tao na ganito yung nangyayari sa kaban ng bayan at kung saan napupunta yung pondo ng mga tao, no? Actually, sa Cavite, alam naman natin na yung Cavite, very developing city siya. Yes. So, it's not surprising na pinag-aagawan na rin. Actually, Tama. di ba para tayo pang from Imus? Well, Yes. fun fact. Pero pareho kami from Imus ni Juliana. Sa sa Imus mismo, napakadami ng establishments na Tama. tinatayo. Pero ito yung maganda, di ba, bridge? Yes. Between Bataan at Cavite. tama? Bataan Cavite. Yeah. So, it's good. Ang layo. Actually, oo nga. Pero, tingnan natin. Tama Yes. ba ako? Bataan ba yun? Bataan yun, Bataan. Yes. So, Saan siya banda? Hindi ko alam. titingnan natin Titingnan kung paanong mangyayari dyan. At sana naman ay... Ang dami-dami ng roadwork dito, guys. Kung, Totoo di ba kung taga Cavite kayo, parang kaliwat kanan, lalo na kung commuter or driver Totoo. kayo, talagang napaka-apparent yung napakadaming roadwork sa Cavite. Ang daming stoplight, ang daming ginagawang daan. Lagi binubutas, tapos aayusin ulit, tapos bubutasin na naman yung kabila. Parang galing. simula nung senior high ako, nakakailang pagawa na sa may Salitran. Oo, totoo. Ngayon meron na namang ginagawa. Kanina nga, na-late ako, tinan mo. Na-late ako sa morning Same. class ko kasi sobrang traffic sa Same. Aguinaldo Highway. Totoo. Ako nag-book na ako ng Nag-atas motor. ka Oo. Late pa din ako. Na-late ka pa rin. Grabe. Kasi imagine mo, 10 a.m. yung class ko, tapos nagising ako alas 6 para Oh. sa isang 10 a.m. class. Late pa rin ako ng 20 minutes. Talaga? Grabe, di ba? Parang imagine mo yon. Tsaka it's not just happening sa Cavite.
sa buong bansa. Kasi, lalo na Manila, Diyos ko, Oo. ang lala ng traffic doon. So, actually, hindi siya na-bring up kanina, pero isa to sa mga relevant na balita recently, yung sa flood control projects. Kasi, ongoing yung investigasyon ng ICI, Investigation Committee, basta yon For infrastructure. Ayun. Wow, alala ni Juliana. For infrastructure. Yung ICI. Ongoing yung hearings nila about it. Tapos pinapanood ko. Tapos, all the while, alam natin yung nangyari dun sa recent protests, di ba? Yes. So, parang nasa isip ko, sana kung magkaroon ng output ito, ng resulta ito, sana mag-reflect talaga sa mga pang-araw-araw nating buhay. No, Tama. sana hindi siya tumigil dun sa protesta, hindi siya tumigil sa hearings. Magkaroon no? din sana ng mga reforma at ng Yes. actual Ah, solutions para actually. dito. Kasi hindi lang naman DPWH, damay-damay Oo. na yung ano eh. Lahat na yan. Tsaka from the hearings pa lang, nag-umpisa siya sa DPWH kasi dahil sa flood control projects. Tapos, naglalabasan na sa mga hearing, pati Department of Agriculture, Yes, pati BIR. Department of Health, pati sabi ko, grabe, nakikita mo na yung naging problema niya in a systematic level Yeah. sa buong bansa. So, isa pa yan sa mga dapat nating abangan na kasi dapat binabantayan din natin yan. But it's good na kumpara noon, mas mas mulat na tayo ngayon Yes, kung actually. paano alam mo na kung paano nagwo-work yung mga bagay-bagay sa government. Sana agencies. recently pa lang nabalita din natin sa Green FM, nag-resign si Zaldico. Yes. May mga pinangalanan yung ibang mga politiko. So, ang gulo, actually. Ang Ang gulo. gulo na nangyayari ngayon. Nagtuturoan sila. Yes. Pero ang gusto talaga natin, baseline ng gusto natin is mabalik yung pera ng bayan. Kasi deserve natin yung taxes natin Tama. yan. Kahit estudyante ka na hindi nagtatrabaho, may taxes tax kang ka. binabayad. So, deserve natin na mabalik yun sa atin. Tapos, gumana ng maayos yung mga government agencies Tama. natin. Kasi binabayaran natin sila. Tayo yung employer nila eh. Tama. Diba? At dapat managot din kung sino ba talaga yung nasa likod ng Exactly. corruption. Kanina na ito. na balita nga lang na nakatulan si Janet Napoles Ah. for the pork barrel scam. So sana yung dito din. Alam nating halos kasing laki ng pork barrel scam tong scandal na to with the flood control project. So, 'di ba? Hopefully in the end managot Hopefully. yung dapat managot. Tama. Managot na ang dapat managot. Pero so much for that. Ngayon dumako naman tayo sa iba't ibang mga kaganapan sa loob naman ng DLSUD campus. DLSUD nakiisa sa pag-alala ng Mental Health Awareness Month, mga estudyante inaanyayahang magsuot ng kulay berdeng t-shirt sa 3 ng Oktubre. Breaking the stigma, caring for the mind, taking action. Ang tema ng nasabing selebrasyon para ngayong taon bilang simbolo ng malasakit at pangangalaga sa kapaligiran. Mula sa pahayag ng presidente ng nasabing organisasyon na si Rendel Cayas, hindi natitigil sa pagsusuot ng berde ang mga estudyante dahil mayroon pa silang hinandang iba pang aktibidad. Ilan sa mga yon ay ang Peer Dam Wall, kung saan malayang maihahayag ng mga estudyante ang positibong mensahe tungkol sa mental health. At ito ay makikita sa Gate 1 at Gate 3 ng DLSUD campus. Mayroon ding inihandang random act of kindness activity kung saan guguhit ang mga estudyante sa card bilang isang hakbang para makapagpasaya ng araw ng ibang estudyante. Aniya, iba't ibang hakbang ang ipapatupad ng organisasyon sa hinaharap para maisakatuparan ang advokasya na mas nais ipaitupad ng asosasyon. Ang love ko yung Peer Dam Wall. Peer Dam Wall, it's so... Ang saya nun. Ang witty nila Ang sa witty part ng- na yun. Peer Dam Wall. Yeah. And meron din tayo nakikita dito ng mga naka-green. Yeah, may mga Oo nga, naka-green so din hindi dito. kami, hindi ako naka-green na. Sorry. Gusto ko kasi mag-sweater ang lamig. Ito Yeah. lang yung sweater ko, black So, lang. mababalik na naman tayo sa usapang ulan, Oo. bagyo. Uy, pero nakikisali ang Green FM sa Mental Health Awareness Month. Yes. Isa to sa actually, months ba yon? Or yung laging sineselebrate every year, yung MHOW, Mental Health Awareness Week. Week naman yun. MHOW. Ewan ko kung Okay. similar to doon. Baka iba to. Nagkaroon Etong din kami ng parang may event din dyan last year sa Oo. JFH Hallway Oo. na merong mga libreng
pakape, snacks. Same din ba yun sa... Parang hindi na. Kasi Baka SWC ata ang event SWC. nun. Tsaka yung mga psych, ano to, org? Basta, DLSUD. Yes. Pero Hindi siya ang nabanggit. maganda is that, we celebrate this every year. Yes. Kasi ang ganda na yung campus natin, we are very aware and educated when it comes to mental health. Yes. Which is very important, especially if you're a college student. Tama. Tsaka napaka-active ng SWC natin. Nakakatuwa. Yung atin na student welfare center. Tama ba ako? Yun ba yung Wellness. Oh my God! Student Tingnan mo, Wellness sorry Center. yung utak ko. Yeah. Student Wellness Center. Yan, SWC. Nakakatawa na very... Kasi aside sa mga gantong monthly events nila, may mga napapansin ko na nag-ano sila talks, ganyan, Yes. mga seminars, webinars. Yes. So very active yung SWC when it comes to these activities and programs. So it's really it's very important na ito yung natin, tinatalakay natin sa loob ng campus, 'di ba? At saka siguro yung iba lagi nilang lagi nilang napapansin na merong ganitong event. And dapat lang kasi ngayon, tulad nga ng sabi mo kanina, importante ang mental health lalo na sa ating mga college students, no? Yes. Kasi iba ang pagsubok ng college life. Yes. Oo. At sa mga It's nice to see hindi how, pa pumapasok, ayan, suot kayo ng color green. Yes. Kasi yun na yung theme ng ngayon. Yan ang To celebrate natin today. Mental Health Awareness Month. Yes. Ayan. Ngayon, sa susunod na balita, 3 Lasalliano mula sa De La Salle University, Dasmariñas ang pumasok sa top 10 passers ng Psychometrician Licensure Exam na isinagawa ng Professional Regulatory Commission o PRC nitong September 2025. Ito ay matapos manguna si Joncel Malayao Torre na pumangalawa sa buong bansa na may 89.60% na marka. Bukod pa rito, nakasama rin sa top 10 sina Jana Tricia Marie Mondano, Galura, at Jevi Timbangan na parehong nagtala ng 87.60% na marka. Nakamit din ng DLSUD ang 91.38% overall passing rate, mas mataas kumpara sa national passing rate na 86.99%. Yan, Congratulations! Wow, nakakatuwa Yes. naman. Alam ko, actually, yung isa sa mga apprentices natin, kilala niya personally. Yes, yung mga, yes. na to, yung mga pumasa sa licensure exam. Nakakatuwa. Nakakatuwa. We're very, very proud. Kasi hindi madali yan. Top 2, grabe. Top 2 ba? Yung si, wait lang. Yeah, pumangalawa Joncel sa buong Malaya. bansa, si Torre. Top 2. DLSUD. Wow. Oo, from DLSUD. Wow. Nakita ko rin yung full list. Nakasulat doon, top 2 siya. Wow. So, nakakatuwa. Congratulations. Hindi natin napapansin, meron pala tayong nakakasabay na Yes, future, actually. magta-top 2 pala sa words, ganyan-ganyan, Oo. di ba? Marami tayong magagaling na mga graduates and current students sa Lasal na, ayun, talagang rumarangko sa mga gantong klaseng board Yes. exams. So, nakakatuwa. We're very, very proud. And it's nice din na tinututukan din yung mga ganitong balita na Yes. inihahayag siya to let people know din na merong graduate na Yes. Lasal na pumasa sa exam, ganyan. Tsaka congratulations dun sa iba pa na graduates. Shout out dun sa Shout sa out isa sa'yo. kong kilala, yung sa kapatid ng friend ko. Ayan. Yes, Yan. na siya, pumasa na siya. So, ganap na, tama ba ko RPM ba tawag doon? Yes, ganap na RPM na din siya. So, congratulations sa lahat ng mga, confirmed na RPM sila. Confirmed. Confirmed. And Nakapasa. officially, gano'n. Official, And oo, good- nakapasa. Good luck din sa mga magtitake. Yes, And oo. advance congrats. Ayan, Yes, manifesting. congrats. Yan, Alright. dumako na tayo sa susunod na balita. Bilang pagpaparangal sa itinalagang bagong presidente ng DLSUD, Brother Inigo Riola FSC, isasagawa ang mga bukasyonal na aktibidad na itinakdang gaganapin sa ika-6 ng Oktubre 2025 o 2025 sa Exhibit Hall, Maria Salome Llanera Hall mula alas 3:30 hanggang alas 5:00 ng hapon. Ang okasyong ito ay suportado ng
Vocational na komite sa ilalim ng opisina ng Chief Lasallian Mission Office or CLMO, katulong ng National Vocations Ministry Office of the De La Salle Brothers Philippines at ang Residencia De La Salle Brothers Community o RDLS. Higit pa rito, inaasahang ang mga brothers ay bubuo ng makahulugang interaksyon sa pagitan ng mga Lasallianong estudyante sa pamamagitan ng room-to-room visits at conversations. Isang segmento na isinaayos upang ipagtibay, ipagdiwang, at magbahagi ng personal na karanasan at paglalakbay tungo sa pagtugon sa tawag ng Diyos. Ang lagi Wow. ang witty conversations Conversa- naman. Meron tayong Grabe na Fear to. the Mall kanina. Ito naman conversations. Di mo kinaya. I love it. Ang witty ng mga Lasalliano. Pero Yeah. alam mo yung nakakatuwa? Sariling opinion ko na to Pero yung napapansin ko recently, napaka-active ng Brother President sa sa pagpresensya. Sa Yung pagpakita ng presence presensya niya. niya. Yeah. Ayun. Okay. Mas maayos ko Gets nasabi. kita, gets Oo, kita. gets mo. Okay. So, Reese, di ba, medyo bago lang din kasi siya. Parang ilang buwan pa lang siya ever since may tagala na brother president natin dito. Yes. Pero, nakakatawa na may naisip silang ganito. I don't think na-experience namin to in the past few years. Oh. Parang medyo bago to. Ewan ko kung nagawa na to before, pero ngayon ko lang siya narinig. And magandang initiative siya kasi mas Vocations. makikilala rin ng student yung mga brothers. Oo. Sa pamamagitan ng conversations. Ang witty nun. Ang ganda. Conversations. Ang gagawin nila room to room, di ba? Tama ba ako? Yes, meron daw room-to-room Oo, visits. Sa October 6, 2 p.m. Kasama po ba dyan yung college? Or high school lang I think. to? Tingnan natin kung Wait lang, anong araw yung 6? Monday? Tama ba ako? Oo, Monday. Ay, sayang. Wala kami. Wala din ako noon. Wala kaming on-site classes sa CJD. Yeah. Pero sa mga papasok nun, ng Baka Lunes, maabutan nyo yung De La Salle Brothers. abangan nyo yan. Oo, nakakatuwa naman. Okay? Yes. Sa susunod na balita, pinabulaanan ng Office of Student Services o OSS ang alegasyon ng University Student Government o USG na may naganap na umano'y pagpapatigil o di umano'y pang-aapi sa kanilang mga aktibidad kaugnay ng martial law commemoration. Narito ang detalye. Sa isang pahayag noong ika-29 ng Setyembre, mariing itinanggi ng OSS na hinarangan nila ang mga plano ng USG. Ayon kay OSS Dean Jacqueline Morta, walang disapproval na nangyari. Subalit, nabigo umano ang USG na isumite umano ang kanilang mga proposal sa itinakdang panahon dahilan upang maging limitado ang kanilang mga gawain. Dagdag pa ni Dean Morta, ang pagtawag sa insidenteng ito bilang oppression umano ay aniyay isang paglapastangan sa alaala ng mga tunay na karanas ng pang-aabuso at intolerance noong martial law. Ayon sa OSS, naninindigan sila para sa due process at kapakanan ng mga estudyante at transparency. Hinikayat din ng OSS sa mga pinuno ng mag-aaral na iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon at panatilihin ang tama at makabuluhang diskurso. So, isa ito sa mga na-report din natin that same night actually na na-release itong statement. So, as of now, inaantay pa rin natin yung response ng USG. Yeah, kaya So, hintay-hintay lang tayo kasi hindi pa naman siya totally. pero alam ko resolved. mag-release tayo very soon ng coverage natin ng press briefing nila. At na naganap noong isang araw, kahapon lang. Kahapon. Kahapon lang. Kasi wala ako noon eh. Kahapon. Sila, yung dalawang reporter namin nag-cover ng press briefing noon. So, inaantay natin yung mga updates pagdating dito kasi medyo mahirap actually alamin yung eksaktong nangyari. Kung miscommunication ba ito o talagang may nagsasabi ng totoo o mali. Kasi medyo parang alam mo yon, medyo pointing fingers na yung nangyayari. Yes. So titingnan natin kasi excuse me, medyo mahirap siyang mahirap pa i-judge agad, 'di ba? Mahirap pa magsalita sa ngayon Yes. kasi lalo't hindi pa siya tapos, hindi pa resolved, wala ongoing pa to. Yeah, ongoing pa siya. So, pero, we'll have to see. Okay. Kaya Pero titingnan nakatuto natin. kami palagi. Yes. 24/7. Hindi naman.
Hoy, pero nung nangyari to, Diyos ko, gising na gising ang Green FM. Gising na gising yung nag-report neto. Kaya nga, nagising ang diwa ng mga ano. Pero ayun, dumako Ayan, na tayo sa susunod na balita. Brother President Inigo Riola FSC, pinangunahan ang Lasal Botanical Gardens bilang chairman of the board. Inanunsyo ng The Lasal Botanical Gardens sa pamamagitan ng isang Facebook post nitong September 30 ang kauna-unahan nitong Board of Trustees meeting at groundbreaking ceremony para sa Phase 1 ng development. Ayon sa Facebook post, ang board ng LSBG Incorporated ay pinangungunahan ni Brother President Inigo Riola FSC bilang chairman of the board, na siyang Brother President ng DLSUD. Presidente naman nito si Brother Feli Beleza Jr. FSC. Kabilang sa Board of Trustees and Officers sina Mr. George Buenaventura, Attorney Isabel Tolosa Datu, Mrs. Kirtida Mecani, Mr. Butch Rufino, Mr. J. Calleja, Mr. Tito Fernandez, Mr. Bong Borja, at Brother Bong Servando FSC bilang treasurer. Ang 25 hectares na garden na dinesenyohan ng Gross Max Landscape Architects mula sa UK at SGS eScience Landscape Architecture mula sa Pilipinas ay sinasabing magiging isang hub for science, research, education, enlightenment, recreation, and relaxation, envisioned as a living, breathing, outdoor classroom that inspires discovery and a deeper connection with nature for all. Magkaka-partner sa proyektong ito ang De La Salle Philippines, Ayala Land, INC, at Leonio Land Holdings, INC. So, dito sa balitang ito, pangungunahan ng ating Brother President Inigo Yes. Riola FSC ang Botanical Botanical Garden. Ang ganda na nare-renovate nila yun Yes. Kasi actually maganda yung Botanical Garden natin. Kailangan na siya i-improve. Sa totoo lang. Oo, maganda naman na siya Pero meron pa din namang mga students na tumatambay doon. Oo. Isa na ako doon. Oo. Kaso di ba tinanggal kasi nila recently yung doon, yung bubong. Ay, Sa mga- really? Oo, di ba Ay, hindi yung- kasi ako tumatambay sa Tingnan mo, tatawag si Juliana. Magsasabi siya na ang daming estudyante na nandun. marami naman. Pero hindi si Juliana. Oo. hindi lang Hindi, ako. pero recently, actually, feeling ko pagka-umpisa pa lang ng academic year, tinanggal nila yung mga bubong. So, nagka-hint na ako na, siguro nila to, i-renovate nila. Baka babaguhin Kasama nila. kaya yung lake or yung botanical garden? Yung Tingnan botanical natin. garden lang siguro. Tingnan no? natin. Baka Ang daming makasama siya. nito, ang daming collaborators. Actually. Yeah, we'll ayan. have to see. Kasi, Yes. hindi pa hindi pa yata nagsistart. Hindi pa nag-start. Oo, Plano pa lang pa sila. lang. Plan. Yeah. Love Okay. it. Sa susunod, isinagawa ng College of Information and Computer Studies ang programang Specify upang tulungan ng mga estudyante sa pagpili ng kanilang track. Itinampok sa programang ito ang mga alumni speakers na nagbahagi ng kanilang kaalaman sa iba't ibang specialization kung saan noong September 25 ay tinalakay sa mga computer science students ang intelligent systems at game development track, habang web development at networking naman ang focus ng sesyon para sa information technology students nitong October 3. Bukod dito, tampok din ang iba't ibang booths na tumulong upang higit na makilala at matuklasan ng mga estudyante ang kanilang hilig at magiging specialization. Ang interesting nung game development. Yeah, actually, Ang saya! from what wait lang correct niyo ako if tama ako. Pero ang alam ko, Lasal, Manila, yung unang implement ng isang game development course. really? So, from the Lasal systems siya nag-originate in the Philippines. Hindi lang siya track. Course As a talaga siya course. program. Oo, pero I think dito okay. sa Lasal, DASMA, it's a track. Okay. Under CCS. Yes. Yes. Oo. So, Wow. under computer science. Ang galing din pala CJD kasi ang CJD may track. Ang COM, communication ang COM may students. track, tatlong track. So sa CICS, Dalawa. meron din pala. I Sa don't computer know. science, dalawa. ComSci. Intelligent Okay. Systems at Game Development. Wow. Shala. Tapos ang IT naman, ang session nila is tungkol sa web development at networking. Yeah. Nako! October Game 3. Yeah, actually today. Today siya. Mamaya siguro? Yeah, Or baka so, ongoing? Oo.
So, ang mga CICS people natin dyan ay Yeah. nandun siguro sila ngayon para Baka, ayan. Okay, wala na tayong oras. So, Juliana? Okay, at dyan po nagtatapos ang ating talakayan at pagbabalita sa mga napapanahong usapin at kaganapan sa loob at labas ng campus ngayong linggo. Upang mas maging updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng universidad, bisitahin lamang ang aming Facebook page sa facebook.com/959greenfm. I-follow at antabayanan nyo rin kami sa aming mga social media accounts at 959greenfm sa X, at dlsud.greenfm sa Instagram, DLSUD Green FM sa YouTube, at sa aming official website na 959greenfm.com. Sa ngalan ng buong puwersa ng News and Public Affairs Department ng DLSUD Green FM, kasama nyo kaming mga overseeing directors. Ako si Guneta Rizo at si Juliana Olivar, pati na ang executive producer ng Tutok Lasaliano na si Russell Aguila. Hindi rin mawawala dyan ang ating mga news writers ngayong araw na sina Luis Imperial, Denise Amansec, Don Soriano, Raha Malabanan, Gian Rossini, Sofia Lacandazo, Riz Contreras, Samantha Angel, Maha El Hassan, Christine Igaw, Zyran Rebullar, at si Crismar Sanchez. Ako po, si Juliana Olivar. At ako naman si Gunet Aristo. Muli, ito ang Tutok Lasaliano. Maraming salamat po at magandang tanghali. Want to listen to 40 minutes of nonstop good music? Non-stop good music. Tune in to FM Mix on 95.9 Green FM. Catch us Monday to Thursday from 12:10 to 12:50 p.m. From OPM to K-pop and all the hottest hits, we've got the mix.